Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates at panibagong vlogs na naman ang gagawin natin. Bongbong Marcos, ininjan ng kanyang mga kasamahan. Bakit ininjan itong si Bongbong Marcos? Hindi po siya sinipot ng kanyang mga kasamahan. Ito yung una nating pag-uusapan. Sa alyansa na Thanksgiving, no? Out of the 12 candidates, no, sa kanyang senatorial slate during the campaign, si Lito Lapid lang ang sumipot at nagpakita. Ito. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At ipapakita ko rin sa inyo ang speech ni Bongbong Marcos sa kanilang Thanksgiving. Okay? Na nananawagan siya ng unity. Hindi pa siya naka-move on dyan sa unity. At heto pa, ipapakita natin yung si Abalos, no? Na ito yung inendorso ni PBBM. Hindi rin sumipot sa Thanksgiving. At dito mo talaga makikita, no, ang result sa Capital Region ni Abalos kung paano siya hindi binoto ng tao. Remember, itong si Abalos, inendorso ito ni BBM. Sumikat ito under the administration of BBM. Pero anong nangyari? Inidoro. Okay? Eto pa. Ipapakita ko sa inyo itong video ni BBM. Isang video ni BBM na isang nanay na gustong magpa-picture sa kanya. Pero tinanggihan niya. Napahiya at di niya binigyan ito ng pagkakataon na makapag-picture. Yan ang ugali ni Bongbong Marcos. Mamaya ipapakita ko yan. Ipapakita ko yung video na yan. At itong post ni Ma'am Joey De Vivry, itong vlogger na si Ma'am Joey, na kaibigan natin, na patungkol po dito sa San Juanico Bridge, no? 50-year-old San Juanico Bridge na tatak BBM. Okay? Inilawan lang, pero hindi naman ni-repair. Mamaya pag-usapan natin yan. At last but not the least, pakinggan natin ang sinabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, ang kanyang mensahe sa mga bagong nag-graduates ng PMA. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live. Itong ating video, itong video pala natin para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And yung mga cellphones ninyo, ma-notify kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? Mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Eto. Ito yung una nating balita. Ito ay binalita ng Politico. Okay? Na page. Sabi dito sa balita, the Alyansa campaign team held a Thanksgiving party to celebrate their senatorial victories. Ito namang si Bongbong Marcos o itong si Toby Chanco, siya yung campaign manager. Bakit pa kasi nag-Thanksgiving party pa kayo? Nakakahiya eh. Hindi na lang sana kayo nag-Thanksgiving party. Sabi dito, but only one of their winning candidates re-elected ang Supremo Senador Lito Lapid made an appearance. Nakakahiya ito. Laglagan. Sa tingin ko laglagan na talaga. Okay? Meaning to say,
dito mo talaga mapapansin na itong si Bongbong Marcos ay ginamit rin ng mga kandidato. Karma, di ba? Hindi na karma rin itong si Bongbong Marcos, di ba? Ginamit mo si BP Sara. Ginamit nyo ang mga Duterte. Ngano, kung ano yung ginagawa mo, babalik rin yan sa inyo. So, ayan out of the 12 candidates ni Bongbong Marcos, wala nang sumipot, isa lang. Si Lito Lapid. Ganyan. Nakakahiya ito So, this means to say na hindi nagugustuhan nitong mga kandidato na ito. Okay? Alam ko, disappointed. Yung mga natalo, sina Abalos, sina Manny Pacquiao, sino pa? Yung mga natatalo dyan, si Bong Revilla. Siyempre, itong si Amy Marcos at itong si Camille Villar, wala na talaga. Understood yan. Kasi, awkward na kapag pupunta pa sila sa Thanksgiving party because they are endorsed by VP Sara. So, natural lang yun. Pero yung si Manny Pacquiao, yung mga natalo, even yung mga nanalo si Ping Lacson, si Tito Soto, sino pa ba yung mga nananalo? Sino pa ba yung nananalo sa kanila? Hindi na sumipot. Okay? So, that's one way of saying na ayaw na namin kasi akala namin maging successful pero mas lalo silang nasiraan kay Bongbong Marcos. Yan, ako may duda ako na pinagsisihan nila na dito sila pumanig sa alyansa ni Bongbong Marcos. Nagsisisi na sila. Kahit nga sa Mindanao, kung tutuusin, wala talaga. Nilampaso sila. Iniduro talaga sila doon sa Mindanao at Visayas. Yan ang katotohanan. So, kahit nga si Ping Lacson, siya kaagad yung nagpakita ng gesture kay Bongbong Marcos na tumiwalag kaagad sa kanyang alyansa. Deserve mo yan, Bongbong Marcos. Kasi po, duda ako rito, itong 12 na candidates, except siguro kay Lito Lapid, they are very disappointed sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kasi isa yon sa factor sa sinabi ni Toby Chanko na nasira silang lahat dahil doon sa pag-aresto, tapos illegal pa yung pagka-aresto kay Tatay Digong, dinala sa dahig sa ICC. Kung makikita nyo doon sa mga press briefing nung tinanong sila doon, nahihirapan nga silang sumagot doon Tapos ngayon, hindi na sila makapagpigil kasi tapos na yung eleksyon. Tapos na yung pangangailangan nila dito sa alyansa ni BBM. Wag na tayong magbulahad. Itong mga taong ito, sumama lang ito kay Bongbong Marcos dahil sa pera. Dahil sa resources ni Bongbong Marcos. Sino ba namang hindi sasama kay Bongbong Marcos na libre na kayo sa pangangampanya? Libre yan lahat kasi may budget Ito ngang PDP Laban, ang hirap-hirap nga silang kumita ng pera para sa kanilang mga campaign rallies. So dito, masasabi ko, wise talaga ito mga politicians na ito. Sina Tito Soto, sina Ping Lacson, Lito Lapid. Ito yung mga veterano na sa politiko Alam nila. Si Manny Pacquiao hindi talaga nakalusot. Imagine that one Manny Pacquiao is from Mindanao. Hindi siya nakapasok. Nilampaso nga si Manny Pacquiao sa Mindanao. Wala nang gusto kay Manny Pacquiao sa Mindanao. Unang-una, kumampi siya kay BBM. Pangalawa,
noong last election pa sa 2022, kinontra niya si Duterte at maraming nagagalit doon. Mas lalong nagagalit yung tao nung kumampi siya kay BBM. Tapos, hindi po maiiwasan at malilimutan ng taong bayan yung sinabi ni Manny Pacquiao na ang mga Marcos ay kawatan. Ang mga Marcos ay mga kurap. Sabi ni Manny Pacquiao yan Ngayon, look at what happened. Nabubuking si Manny Pacquiao na talagang balimbing. Yung mga sinasabi niya dati kay BBM, hindi natin malaman kung yun ay totoo, pamumulitika, o wala ba talaga siyang prinsipyo sa buhay. Diba? So, damay-damay lahat. Yung mga isa-isang mga kandidato sa alyansa ng Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos, kung may isa doon, may depekto, wala na. Yung depekto na yun, damay-damay lahat ng mga 12 candidates. Kaya good move yung ginawa ni Senator Amy at ni Camille Villar na nagpapa-endorso kay VP Sara. Look at what happened now. Isa lang ang sumipot sa kanilang Thanksgiving party. Yan ang napala mo, Bongbong Marcos. Kung ako pa sa iyo, Bongbong Marcos, no? Hindi nyo na lang tinuloy itong Thanksgiving party na ito. It's very clear, sa taong bayan, it's very clear. Isinisuka ka na talaga. Pati mga kasamahan mo, isinusuka ka na. Wala ka ng future sa politika, Bongbong Marcos. Sinira mo lang ang pangalan nyo ng mga Marcos. Sinira mo lang. In the first place, wrong move ka. Bakit si House Speaker Martin Romualdez ang kinampihan mo at pinakikinggan mo? Meron kang running mate na si BP Sara na yun yung dahilan na nanalo kayo, hindi mo kinampihan. Ang BO-BO mo talaga, Bongbong Marcos. I-deserve mo ngayon yung lahat ng mga nangyayari. Deserve mo talaga. So, ayan. VP Sara receives a warm welcome to all the Filipinos. Sa halip, ikaw, kaway-kaway ka sa hangin at hindi ka na pinapansin ng tao. Deserve. Ito. At dahil dito sa kanilang Thanksgiving, ipapakita rin natin itong video ni Bongbong Marcos sa kanyang speech sa Thanksgiving party. Ayan. Sige na nga, ipapakita natin. Play. Napapansin ko lang dito sa kanyang speech wala na talagang laman ang kanyang speech. Paikot-ikot na yung speech niya. Tapos, wala talaga. Parang, nalilito ako, no? Nalilito ako kung paano ko i-understand ang kanyang speech. Sa totoo lang. Ito, i-play natin. Papasalamat ko sa inyo lahat. I know you all work very hard. We all wish we had better results, but, we wish we have better results, sabi niya. Paano? Sira na yung pangalan mo. You have, sabi nga ni Senator Amy Marcos, Bongbong Marcos, na pinagbigyan kayo ng pangalawang pagkakataon. Nasira yung pangalan nyo. Sirang-sira talaga nung time ng tatay mo na empower ang mga Aquino sa mga textbooks. Sira talaga kayo. Buti nga, after how many decades na nagdaan, enough lift kayo ng mga Duterte. Hindi pa kayo magpapasalamat doon, Bongbong Marcos? Duterte na lang ang dahilan kaya nakabalik kayo sa pwesto. Duterte ang dahilan kaya bumango ulit yung pangalan ninyo. Sinayang nyo. Sinayang nyo lang. Di ba? Live to fight another day. And now it's time, I think, to put all the politics aside. We know very well. Pagka meron kaming nakikita diba?
Kung mapapansin mo noon, kapag si Bongbong Marcos yung nagsasalita sa mikropono, talagang makikita mo yung effect na maraming nagmamahal sa kanya, maraming gustong makabalik ang mga Marcos sa bansang Pilipinas. Pero look at now, every time na si Bongbong Marcos magsasalita sa mikropono, wala nang effect. Ang tao ay nagagalit na nakikinig sa kanya. Pagka meron kami... baka akala mo, Bongbong Marcos ha, yung mga pumirma kay VP Sara na ipa-impeach si VP Sara, baka akala mo na mga kaalyado mo yun. Hindi. Hindi mo yun kaalyado. Pumirma lang yun dahil sa budget. Na yung ating narrative, ang ating storya, ang ating panindigan, alam namin that you're clearly working and doing your job. And that is what we saw in this last political cycle. Wala talagang laman, no? Yung mga sinasabi ba? Wala talagang laman. That's what, nakita namin yung mga trabaho nyo. That's what we saw. Oh. Nakikita, that's what we saw. Wala. Buti na lang hindi ka nag-speech dyan kasi wala talagang laman yung speech mo. Hindi ka importante. Yung mga pinagsasabi mo, hindi naman importante. Thanksgiving pa. So let's keep it up. Let's keep it up. Let's let people... Walang laman. Kasi si Lito Lapid lang ang nandyan. Yung 11 candidates, wala dyan. Sinong pinasasalamatan mo? Ha? Diba? Yung 11 candidates na nanalo, yung nung kalyado mo, 'di ba? Isa lang yung pumunta tapos Thanksgiving. Sino ang pinasalamatan nyo diyan? Yung sarili mo na ginamit ka. People know what we are doing. Let people know that we are going to continue to work hard now. Paulit-ulit na lang yung mga sinasabi niya. And put the, as I said, politics aside. It's consider it a distraction for now. Put the politics aside. Tingnan nyo, wala na talagang gana ang kanyang administrasyon. So, sobrang dry na talaga. Nawawa si Bongbong Marcos. Dati, di ba? Sus, ang daming mga... yan ang sinasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos. Noong first, second, third year mo ngayon na ikaw ay presidente, ang daming lumalapit sa inyo. Ngayon, na fourth, fifth, sixth year, unti-unti yung magtumiwalag, Bongbong Marcos. Unti-unti na yung tatalon sa barko mo. Kasi wala na eh. Lilipat na naman yan. Pupunta na naman yan kay BP Sara. And I would advise BP Sara, be careful. Piliin yung mabuti ang mga sino ang gusto mong makasama kasi look at what happened to your father. Look at what happened to Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, kasalanan niya yan. Bakit nagkaganyan? Kasi hindi marunong lumingon kung saan siya galing eh. Di ba? And get on with the work of nation building. Wala na talaga. Wala man lang pumalakpak. Diba? Eto. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalala ang pangalang Marcos. Heto. Itong si Abalos. Itong si Abalos ay masasabi natin na sumikat ang kanyang pangalan dahil kay Bongbong Marcos. Kasi ginawa itong DILG secretary sa Administrasyong Marcos. Akala siguro ni Abalos na sikat na siya dyan. Kaya confident na tumakbong senador. Akala siguro sikat na siya, di ba? Only to find out. Tingnan nyo tingnan nyo. Ito yung final results ng National Capital Region. Ito ay 100% transmission. Meaning to say, tapos na yung bilangan dyan sa National Capital Region. Ito po, ang tinutukoy ko dito ay yung 2025 Senate election. Okay? So, syempre, yung mga kulay na nakikita nyo dyan, it describes the senator. Si Bongo
siya yung green. Oh, yung naka-circle dyan, green si Bongo. Si Bam Aquino naman is pink. Eh, syempre, kakampink, di ba? Yung circle na pink dyan kay Bam Aquino. Si B9 naman ay yung blue. Okay? Blue si B9. Tapos, itong si Abalos ay color black. Tingnan nyo. Unahin muna natin itong pinakamalaki. Si Bam Aquino yung pink. Sa capital region ito ha. Most likely sa lugar nila itong mga candidates na ito. Si Bongo nga taga Mindanao, di ba? Tingnan nyo yung pink ni Bam Aquino. Di ba? So liwanag na liwanag. Ang daming bumoto kay Bam Aquino sa National Capital Region. At sabi pa nga ni George Garcia of the COMELEC na umepekto po ang mga kabataan. Okay? Na bumoto yung mga kabataan. Binoto raw itong si Bam Aquino dahil siya raw yung reason kaya libre yung college. Tanginang college yan eh. Kung hindi dahil kay Duterte, hindi rin yan maipapasa eh. Tapos, ito naman si Senator Bongo. Siya yung naka-green. Kulay green. Siya yung pinaka second highest dyan sa Capital Region. Kitang-kita nyo ha. Green. Ang dami rin. Tapos, itong si Binay na taga Makati. Yan. Yung Makati. Dyan ang malaking boto ni Binay. Yung Makati. Okay? Blue. Ngayon, ang pinasikat ni Bongbong Marcos na si Abalos, color black, tingnan nyo sa Mandaluyong. Ang liit-liit. Bongbong Marcos, ito yung pinasikat mo na si Abalos. Yung bumoto lang sa kanya na marami, taga Mandaluyong. Bongbong Marcos, ito yung produkto mo, si Abalos, Mandaluyong, tingnan nyo, parang sa Bisaya pa, parang muta. Di ba? Bakit ko ba ipinakita ito? Bakit ko ba ini-emphasize ito na sobrang liit lang ang boto ni Abalos? Hindi ako nang babash kay Abalos ha. Ang ibig kong sabihin dito, ang ibig kong ini-emphasize dito na mensahe, na si Bongbong Marcos wala na talaga. Isinusuka na talaga. Yan lang ang ibig kong sabihin ha. Kasi po, itong sa National Capital Region, noong si Bongbong Marcos ay UD team pa with VP Sara, ito sobrang dami po ang bumoto kay Bongbong Marcos dati dyan sa Capital Region. Anong nangyari? Anong nangyari? Okay? Ito. Ipapakita ko sa inyo talaga ang ugali, ang tunay na ugali ni Bongbong Marcos. Itong video ngayon na ipapakita ko sa inyo ay isang nanay na nagpa-picture kay Bongbong Marcos during the election day. Napahiya itong si nanay dahil hindi po ito pinagbigyan ni Bongbong Marcos na makipag-picture sa kanya. Okay? So, ito po, itong video na ito. Play. Guys, tignan nyo to guys. Si nanay gusto niya magpa-picture kay BBM. Tapos parang itinaboy niya. Diba? Ay, naku. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Ang itinuturing po na dinescribe dito sa video, itong nagsasalita na babae, yung nakaputi na babae, yung naka-eyeglasses. Tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo mabuti. Guys, tignan nyo to guys. Si nanay gusto niya magpa-picture kay BBM. Tapos parang itinaboy niya. Itinaboy niya. Parang ginano ni Bongbong Marcos. Wag. Ayaw niya. Kita nyo na ang ugali ni Bongbong Marcos? Yan ang tunay ng ugali ng mga Marcos. Maarte. Hindi ko ibig sabihin. Nung dati kong sinabi kay Bongbong Marcos na si Bongbong Marcos ay mabait. Totoo yun. Mabait si Bongbong Marcos. Hindi makipag-away. Pero, ang tunay na ugali nila, maarte. Imagine, tingnan nyo si nanay, ang linis-linis.
nakikita ko siya, sa kanya, she is a professional, nakita ko may siguro naman sa first look natin kay nanay, meron itong trabaho, meron itong pamilya, yayamanin naman yung hitsura ni nanay, di ba? Oh, very clean. Na gustong magpa-picture kay Bongbong Marcos, tinanggihan pa niya, di ba? How much more tayong mga mahihirap na kababayan? What if madumi yung ating damit? Yung mga mahihirap nating mga kababayan sa bundok o kung saan-saan, kung gustong magpapapicture kay BBM, siguro itutulak ka kay Bongbong Marcos. Yan nga, ang linis-linis. Ang linis-linis ng babae, very professional, maganda pa si nanay, tinanggihan nga. Di ba? Yan ang ibig kong sabihin. Ang mga Marcos po ay sobrang maarte. So, kung sobra kang maarte, anong ibig sabihin? Hindi ka karapat-dapat magserbisyo sa taong bayan. Hindi mo bagay. Hindi kayo bagay sa serbisyo bilang government official. Okay? Hindi kayo bagay dyan. Maarte kayo eh. Ang bagay sa inyo, magdamit ng maayos, pumunta doon sa mga concert ng mga Coldplay. Yun ang bagay sa inyo. Pasosyal ba? Doon kayo sa sosyal na trabaho. Yung government official, hindi ito pasosyal eh. Kailangan mong harapin ang mga mahihirap na tao. Kailangan mong yakapin sila kasi nangangailangan sila ng pagmamahal ng mga liderato. Diba? Anong nangyari? O, tingnan nyo. Kawawa si nanay. Panoorin natin ang buong video. Guys, tignan nyo to guys. Si nanay gusto niya magpa-picture kay BBM. Tapos parang itinaboy niya. Oh. Diba? Naka-ready na sana yung picture ng cellphone niya pero kahit ilang minuto lang ba yan? Hindi nga siguro aabot ng minuto, di ba? 10 seconds tapos na yung picture. Pero wala ka talaga, Bongbong Marcos. Nako. Ang arte mo. Ay nako, magpapapicture lang. 1 segundo, 2 segundo. Tingnan mo, kawawa naman si nanay. Aalis na lang si nanay dyan eh. Parang duda lang ako dito. Baka sinabi ni Sandro Marcos, may camera, may naka-video sa'yo, ha? Ingat ka sa galaw mo. Parang napahiya, ganun. Ayan, umalis na lang. Umalis na lang si nanay, kawawa. Siya. Sa tingin ko naman, disappointed yun eh. So, kayong mga supporter ni Bongbong Marcos, kayong mga loyalista, wag na kayong mag-expect. Wag na kayong mag-expect. Diba? Ito pa. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung pinost ni Joey DeVivry, yung ating kaibigang vlogger. Isa ito si Ma'am Joey sa ipinatawag sa TRICOM, di ba? Kung matatandaan natin, yung debate nila ni Abante, na si Abante ngayon ay natalo na. Ito yung pinost ni Ma'am Joey. Sabi niya sa caption niya, pinailawan pero hindi ni-repair. Tatak BBM. Ayan sobrang ganda yung ilaw o si Sangkay Janjan kung makapag-hype ang galing tingnan nyo, wala pang ibang nakakagawa niyan ganyan si Sangkay Janjan. Tingnan nyo, inilawan yung San Juanico Bridge 50 years na yan, inilawan ni Bongbong Marcos. Inilawan. Grabe si Sangkay Janjan maka-hype 20 pesos per kilo na bigas ganyan yung vlogger na yan si Sangkay Janjan, pero wala namang laman kasi hindi nagre-research. So, ayan Sangkay Janjan ito yung hinipe mo. Grabe, ito yung San Juanico Bridge ni Bongbong Marcos, Tatak Marcos ito. Ano ginawa? Inilawan lang, nilagyan lang ng ilaw. Anong sinabi dito sa
Sunstar Cebu. Anong balita patungkol dito sa San Juanico Bridge? The ongoing traffic disruptions at the 50-year-old San Juanico Bridge that connects Leyte and Samar Islands could result in 300 million to 600 million in economic losses monthly. Imagine that one. Milyon po ang mawawalang pera dito sa San Juanico Bridge na ito. Okay? Kasi po, hindi po ni-repair ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo. Yan ang tatak Marcos. Yan ang tatak Marcos. O kayong mga loyalista dyan, kayong mga supporter ni Bongbong Marcos, nga. Nga kayo ngayon. Diba? This is what I told you. Ganyan po ang tatak Marcos. Imagine how many, bakit kahit man lang, di ba? Kahit man lang, nagti 3 years na si Bongbong Marcos, kahit man lang mga konting mga repair dyan, kasi alam natin na one of these days, it will cause traffic kasi meron na sigurong mga sira, tapos yung lane, hindi na madadaanan ng 2 lanes or ganyan. Pero hindi ni-repair. Ni-repair man siguro ngayon pa lang. Kasi binalita na. Pero inilawan. Basta maganda tingnan, okay na kay Bongbong Marcos. Alam naman itong administrasyong Marcos, mahilig sa pasikat Mahilig sa pagmamayabang Pero kung pupuntahan nyo dyan, hindi pala ni-repair. Di ba? Huwag na tayo sa mga politiko na mga, yung pasikat lang ang alam. Dahil dyan sa pasikat ninyo, dahil dyan sa kaartihan ninyo, 300 million to 600 million economic losses monthly. Ayon yan sa balita ng Sunstar Cebu. Kung ito man ay totoo, para na rin itong korupsyon. Kasi nawawala. Imagine, losses, millions of pesos ang tax pa rin ito Di ba? Ang economic losses natin dyan. Grabe, kamahal, sa kalaki. So, anong ibig sabihin? Para pa rin corruption. Hindi man corruption, pero negligence ba? Dahil pinabayaan nila Sila yung, sino mang i-blame natin? Si Duterte na naman i-blame natin na nakakulong doon. Hindi yung nakaupo dyan sa Malacanang, yun ang i-blame natin. Diba? Wala tayong ibang i-blame dyan. Alam nga naman, i-blame natin sino ang i-blame natin? Si Abalos. Nanatalo man si Abalos. Sino ang i-blame natin? Si Luke Espirito na sobrang lugmok. Sino man? Si Franz Castro ating pagbibintangan dito na rank 40 man yun. Hindi, siyempre, yung nasa Malacanang yung ating sisingilin dito, ano bang nangyari? Attorney Claire Castro, anyari? Ay, nako. Ito. Buti pa itong minamahal natin na si BP Sara. Okay? May mensahe po si Vice President Inday Sara Duterte sa mga PMA graduates. So ito po, panoorin natin. Nagpaabot naman ng mensahe ng pagbati si Vice President Sara Duterte para sa lahat ng mga kadete na nagsipagtapos sa Philippine Military Academy Siklablaya Class of 2025. Sa isang video, sinabi ng Vice Presidente na sana ay maging instrumento na magsusulong ng kabutihan, tama at katotohanan ang PMA graduates. Pakiusap din niya sa mga bagong nagsipagtapos na sana ay manindigan ng mga ito para sa kabutihan. Huwag maging abusado at maglingkod para sa tagumpay ng mga Pilipino.
kinikilala natin ang lalim ng inyong pagmamahal sa bayan na una na ninyong pinamalas nung pinili ninyong pumasok sa PMA. Huwag sana kayong maging kasangkapan ng pagmamalabis, pagtatraidor, at pagpapahirap ng mga nasa kapangyarihan sa mga kapwa Pilipino na katulad ninyo ay matapang na naninindig. Alam niyo no kung anong ibig sabihin ni VP Sara doon? That's one way of saying. Ito, analysis ko ito ha. That's one way of saying na huwag kayong gumaya kay Torre. Huwag kayong gumaya kay Marbil na kakampihan yung mga may kapangyarihan, di ba? Parang ganun yung sinabi niya eh. Kasi, yan naman talaga lagi kong sinasabi ha. Kayo mga PMA graduates ha, makinig kayo. Kaming mga taong bayan, ha, umaasa kami sa inyo. Kasi kayo lang po ang magpoprotekta sa taong bayan. Hindi nyo kailangan, it is unnecessary kung ang mga politicians ang inyong protektahan. Kasi, kung sila yung i-prioritize nyo, useless rin yan. At the end of the day, hindi pa rin kayo tutulungan yan kasi hindi yan mananatili sa pwesto, matatalo at matatalo rin yan sa kanilang mga eleksyon. Unless if magaling talaga siya at makita ng taong bayan na nagserbisyo ng tunay. O kagaya ni Christopher Bongo. Di ba? Pero ano bang mensahe na ibig sabihin ni VP Sara? You serve your country. Ha? Protektahan nyo ang watawat ng Pilipinas. Okay? Hindi po ang mga politiko. Huwag kayong gumaya kay Diwata Torre. Okay? Huwag kayong gumaya kay Marbil na sasabihin niya pampahaba yan ng oras, yung droga. Okay? Dahil najujulol na ang mga utak niyan kasi po dahil may kinakampihan ng administrasyon. Yan ang kamalian eh. Dapat ang kakampihan nyo, ang unan yung kakampihan, yung sentimiento ng taong bayan. Okay? PMA graduates, you listen. Kung ano man ang nangyari sa bansang Pilipinas ngayon, that will serve as your moral lesson. Especially itong mga si Torre at itong si Marbil. Yan ang nagpapakita ng ehemplo kung ano ang magiging mangyari sa inyo kapag kumampi kayo sa mga government officials. Kung meron tayong pinapanigan. Kung kayo po ay magiging what I mean by kung kakampi po kayo ng mga politiko. But that's what I mean. Kung ikaw po ay police, kung ikaw ay may sundalo, o kung ano man ang posisyon mo dyan, unahin mo ang seguridad ng bansa. Hindi yung seguridad ng politicians. Ito yung lesson dito na makukuha natin. Okay? Kasi po, mahirap kasi na dahil lang sa pera, susunod tayo sa utos ng mga kapangyarihan na ito. So I'm not judging kung meron mang binayaran man itong mga na ito. Pero kayo po, kayong mga PMA graduate, kayong mga fresh graduates, huwag kayong magpadala sa pera. Huwag kayong magpadala sa pera. Okay? Para sa kabutihan, sa tama, sa katotohanan, at sa tagumpay ng mga Pilipino. Ayan So, congratulations sa inyo mga bagong mga fresh graduates ng PMA. So, ayan po. It's very clear yung message ng ating Vice President. Okay? So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin At usap-usap tayo sa comment section. Guys,
please like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Meron po tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon. Ang daming mga videos na updates doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.